Magandang araw uli sa lahat. Ito yung karugtong ng actual na pag-drawing, paggawa ng shop drawing. Una sa making shop drawing for beams. So, una-una may tinatawag tayong rebar curtailment thumb rules. I-open natin yung curtailment thumb rules dito sa saan yun? Drafting standards. Drafting standards, curtailment. Itong curtailment, non-staggered. Dalawa kasi yan. Yung isa, kita nyo rito, non-staggered at saka staggered. So, sa non-staggered muna tayo. Kung class B ang splice natin, usually, non-staggered nan. Hindi mo na kailangan staggered yung mga rebars. Kaya lang, yung mga consultant na iba medyo walang alam, pero naging consultant dahil sa connection, ay ini-staggered pa rin nila kahit class B na yung splice. Sa ACI kasi, sa American Concrete Institute, pag class B, hindi na kailangan i-staggered. Pero dahil yung mga consultant ay sila yung may karapatan o may say, sila ang masusunod kung ano ang gusto nila sa project nila. So, ito, in the absence of, di ba Juan, mayroon, ito yung thumb rule actually. Reinforcement, curtailment, shop drawing shall be provided with the standard bar shapes. Foundation, bottom reinforcement. So, pag foundation actually, ay kabaliktaran yan, rough foundation, ay kabaliktaran yan ng slab. So, sa rough, mapapansin nyo, sa foundation bottom reinforcement shall be spliced inside the middle thirds between supports. Si figure 1, ito yung figure 1. So, middle thirds. Ibig sabihin, halimbawa, ito yung support. Itong column at saka itong column. Ito yung slabs or rough. So, pag bottom reinforcement, dito dapat mag-i-splice. Kung i-divide mo yung span between columns, ito yung columns, i-divide mo into 3, yung middle third na tinatawag, yung sa gitna na 1/3, ang tawag doon ay middle third. Doon ka lang dapat allowed mag-splice. Yung top bars naman, dito ka lang sa either of the left 1/3 or the right 1/3. So, yung sa top bars on, foundation top reinforcement shall be spliced inside the end thirds or the right 1/3 or the left 1/3. Yon. Doon ka lang pwede mag-splice. Dito or dito, pero hindi sa middle thirds. Yung sa middle third, yung sa bottom bars yun. Pero pag slab siya, baliktad. Baliktad naman pag sa slabs. Ito naman sa beams. Beams and slabs. Ayan. Suspended slabs to. Beams and slabs. Pareho ang beams at slabs. So, beams and slab top bar shall be spliced within the middle thirds. Top ito pansin nyo, top. Yung sa bottom yun. Sa suspended beams and suspended slab, yung top bars ay dito sa middle thirds. Kabaliktaran doon sa rough dahil ang bottom ang sa middle thirds. Pero dito sa suspended beams and suspended slabs, sa middle thirds naman ang splice ng bakal, yung top bars. At saka yung sa beam bottom bars naman shall be spliced within the end thirds. Dito naman sa yung mga bottom bars. Either dito sa area na to, or dito. Yan. Doon nga lang pwede mo nag-splice pag bottom bars. Pero pag top bars, dito ka lang pwede mag-splice naman sa middle thirds. Diyan yan sa suspended slab or suspended beams. Yan ang thumb rules.
Ito, sa construction joint na ito, usually hindi nyo na ito, kami na nito, ang mga structural engineer nito ang gumagawa kasi kailangan nito ng calculation. So, gawa tayo ng sample sa beams at saka sa wall, halimbawa sa beam. Okay. Ito, tanggalin natin to kasi sa shop drawing tayo ng beam. So, halimbawa, ang beam dito, GB1 ay 300 by 700, 416 at saka 416 ang top, 416 ang bottom, may additional na 1 na diameter 16. So, tingnan natin. Halimbawa, ito, mapansin nyo, may expansion joint dito. So, ipaproject natin ito. Project natin ito, halimbawa. Ito yung wall. Ito yung nagsimula dito ang GB. Ito yung column. So, project natin yan. Sorry. Unless na walang problema sa levels, ito, assume natin na ang ground level between both sides of the beam ay pareho. So, just in case both sides ay pareho, ito yung beam natin. Ang GB1 ay 300 by 700. So, lagyan natin 700 yung elevation niya. Ito yung ang wall. Ito. Wall ito. So, bali, yan ang wall. Maglalagay tayo dito ng cutting plane, cutting line, saka cutting line dito. Tapos ito ay column. So, mga column. So, lagay tayo ng cutting line din dito sa bawat column. Yan. So, usually, pwede natin yan i-cut. Okay. Pero, usually, gagawa kayo ng ng C03 beams. Sarili ninyong C03 beams. Tapos, C03 hidden lines. Hidden lines. Yun yung cutting lines. Ito yung hidden lines ay usually ginagawa ko to ng 145 ang kawalay. Tapos, hidden siya. Hidden. Hidden. Saan hidden dito? Load. Hidden. Okay. Hidden. Okay. Ang beams, ano ba ito? Okay. Tapos, buka tayo ng C03 as dati dun sa naunang video, beams, dimension. Ito yun. Ang dimension ay red. So, pag red ang dimension natin, ibig sabihin na tama yung layer. C03, halimbawa ay bars, bold, C03 bars, stirrups. Ang bold ay dapat usually 6 yan. Ang stirrups, okay. Pwede natin gawin 12.
Okay. So, gawa tayo ng filter. C03. Okay. So, beams. O natin. Okay. Ito yung beams natin. Ito ay parehong wall. Ito naman ay mga columns. Ito yung beams natin. Papalitan natin ang kulay. Ang layer ay beams. C03 beams. Nasaan yung beams natin? Ito yon beams. Tapos ito yon pwede natin all C03 C03 columns. Pwede natin gawin yan as 4 din. Okay. So, ito C03 columns. Okay. Tapos again C03 walls. 4 din natin. Okay. So, ito yun. Hindi, ito lang yun. At saka ito. Walls. C03 walls. Walls. Okay. At saka ito yung hidden lines. C03 hidden lines. Ito, hidden lines. So, LT scale. Ano ba? 1. Tapos, i-scale natin ito as, 25. Yan. Ngayon, ito yung ikakat natin yung mga beam dito. Pero bago tayo mag-cut pala, titingnan natin yung drawing dito, ang cover natin sa beam. Kasi ito yung ibibigay namin sa inyo ng mga title block. Nandito na yung summary. Beams. Halimbawa, beams. Cover ng beams, concrete exposed to earth. Ay grade beams yan, kaya ang cover natin dyan ay beams not exposed to earth, concrete contact with the external basement walls, contact stirrups. So 50 mm. 50 mm. Ito 40 mm. 40 mm. Column ties not exposed to weather. O halimbawa 40 mm ang gamitin natin. 40 mm. So offset 40. Dali. Offset 40. So, ang cover natin ay 40. So, offset 40 sa bottom o sa top, 40 din. Yan ang cover sa stirrups. So, ang stirrups natin ay 10 mm. Kung makita natin dito, ang stirrups natin ay 10 mm. So, offset natin ulit ng 10 siya. Offset 10. Ito actually, ito yung line ng stirrups. So, ito yung C bar stirrups. Ito yung C bars bold. Ito yung main bars.
So, pag naglagay tayo ng offset, ang unang stirrups usually ay 50 mm from the face of the support. So, line, bawa yan. Yan ang unang stirrups natin yan. So, ang kulay niyan ay red. Ito, kakulay nito ng kuan. So, pwede na natin tanggalin to. Yan. Ito yung unang stirrups. Ngayon, kung titingnan natin, ang beam dito ay wala namang varying kuan. Lahat ang spacing siya ng 200. So, pwede natin ito array ng halimbawa, siguro ko 10, 200. Yan. Hindi mo naman kailangan ipakita na lahat ay mayroon niya ng stirrups, pero para sa labeling, para lang sa labeling, pero lalagyan mo lahat yan. Yan. So, ngayon, ang haba ng bakal na commercial length ng bakal ay 12 meters. So, dito, pupunta ulit tayo dun sa IFC. Yung sinasabi ko nga na kailangan natin ng IFC dito. So, tingnan natin dito sa ito, top bars, kasi top bars ang consideration natin dahil 700 yung sa top bars 1,100 at saka sa bottom bars or sa other bars ay 850 sa 20 mm yan. So ang bakal natin actually ay lahat dito sa GB1 ay 16. So tingnan natin ang 16 uli. Ang 16, 900 at saka 700. Okay? So balik tayo rito, 900 at saka 700. So offset natin dito ng 900. Straight development line yan. Yan. Sa kuan naman, bottom, 700. Pwede mo na yan idiretso na pareho ang kuan. Kaya lang kuminsan yung kumpanya nagtitipid, ayaw nila ng maraming waste. So, kung makikita nyo rito, ito 900, ito yung isa, 700. Ngayon, ang bakal natin ay, na commercial length ay 12 meters. So, drawing tayo ng ang asa ng 12 meters na yan, 12,000. So, 12,000. So, dito yung 12 meters natin. I-break natin dito. So, ngayon, punta tayo doon sa thumb rules na ang top bars dapat mag-splice sa middle thirds. So, i-divide natin ito. Array of 4 feet. So, tama. Tumama yung kuan. Nasa middle thirds. So, okay. Dito tayo mag-splice. Ang splice length ngayon ay 900. Offset, 900. Just to indicate the splice, maglagay kayo ng kuan dito. 50 at 50 angle 2. Yan. Alam mo yun, 2 to 5. Kalimutan ko at 50 angle 135 muna. Mirror ko na lang. Yan. Tapos, mirror nyo ulit dito. Yan. Tapos, ipulilay nyo ito. Yes, join. Yan. Ito naman, ipulilay nyo rin ito. Join. Tapos, ito, tanggalin nyo yung radius.
Yan. So, ito, ibig sabihin, dito yung splice natin ng top bars. Yan, splice. Pero later on, babaguhin natin yung dimension natin ay dapat dimension. Ginawa tayong dimension kanina dito. Modify. Hindi, wala ano. Diba, mag-on tayo ng dimension style. Mag-set up tayo ng dimension. Hindi magandang dimension. Insert. Sa leaders tayo. Barrow. Okay. 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 Hook. Leader 4. Pros. Yan, okay. Okay na yan. Gawin tayo ng dimension style. Gawin tayo muna tayo ng text style. Ang text style, ISO 9, i-annotate natin ito. At saka 1. By. Okay, set current, close. Tapos dimension style. New. dim1. Annotative. Okay, continue. Ang kuha natin ay 9. Tapos 8. Dito ay by layer. Dito ay continuous pala. Dito ay hidden. Hidden, okay. Dito ay kuan ito 2. Tapos ito 2 din. Tapos 0. Okay. Ang user arrow natin dito ay leader 4. Okay. Okay. Tapos user arrow uli. User arrow uli ay barrow. Okay. Tapos 2.5. Tapos ISO 9. Yan, ISO 9. Tapos by layer. Dimension style. Okay, by layer. 2.5 uli. Tapos 1. Okay. Fit. Always. Okay. Annotative. Okay. When the desktop. Tapos dito. Okay. Okay. Set current. Set current. Close. Okay. Saka tayo mag-dimension dito. Bakit hindi naka-dimension? Naka 1:1. Dapat 1:25. Delete. Okay. Yan. 1:25. Kita nyo yung dimension natin. Yan. 900. Pero makita nyo yung kulay, malalaman nyo na mali yung kuan. Dapat naka-dims yan. Ngayon, maglalagay kayo ng kuan dito. Ito naman sa bottom bars. Tapusin muna natin. Kasi isang span lang muna. Radius, 12 meters. So, ngayon, i-divide natin ulit ito. Copy. Array 4 feet. So, ito yung bottom bars. I-break natin ulit dito. Break. So, since as per thumb rule, hindi tayo pwede mag-splice dun sa dito sa gitna.
sa suspended beams. Halimbawa, assume natin suspended beams ito. Pwede tayo mag-splice doon. Dito sana pwede din, kaya lang hindi na aabot doon ang 12 meters. So dito tayo pwede mag-splice. So to lessen, para mas konti lang yung kuan, konti lang yung waste, ay dito tayo magputol. Ibig sabihin, ang splice natin dito ay 700. Ito yun. Ito yun, splice natin. Ngayon, at 50 angle 45. Mali. Kamali ako. Dapat yan, ganyan. Tapos ito, dito yan. Ayan. Ito, join. Yes, join. Ayan. So, ito yung kuha natin. Dimension naman ng splice sa bottom bars. 700 lang. Match natin ito. Palitan natin ito as 125 o 25. Okay. Delete natin ito. Okay. Yan. Ngayon, ito yung kailangan kong matutunan, gusto kong matutunan nyo. Alam natin na ang haba nito ay ang haba nito ay 12 meters. Yan, 12 meters yan. Ito naman, ang haba nito ay dapat nakalayer tayo para ito yung delete natin. Yan, 10.3. Ito naman, ang stirrups, nag-leader tayo dyan. Pwede natin gamitin ito. Ang laki. 1:25. Okay. Ito. Yan. Ito naman bottom. Tapos itong stirrups. Ayan. Sa leader natin, settings, punta tayo sa no limit. Okay. Ayan. Ngayon, usually maglalagay tayo rito ng dimension. Anyway, magbibigay kami ng sample drawing usually. So, once na actually nagawa nyo na yung itong mga layout ng bakal, mag-shift na kayo dun sa layout sa sa dimension. Kaya para pag nag-dimension kayo, palaging naka-by-layer na. Yan. Tapos, yun na yung gagamitin nyo yun na river shape code ng Stracon. Ito yun. Stracon river shape code. So, dito, halimbawa, 300, ito straight bar ito. Ito indication lang ito na nag-bend, na nag-cut ka dyan. Pero it doesn't mean na nag-bend ka dyan. It's indication only na doon ka nag-stop. So, ang haba nito ay 12 meters. So, punta ka dito sa hot ko actually ngayon pero ang gumawa nito ay Stracon shape. So, punta ka rito ngayon. Copy mo, Control C, tapos punta ka rito, Control V. Yan. Tapos palitan mo yung scale niya. Annotative scale, add 25. Kung yun ang scale na pagdesisyonan na gagamitin. Yan.
dito, tingnan natin itong GB1, 4 na 16, 4 na 16, at saka 1 na 16. So, may isa pang bakal para rito. Offset, halimbawa, 50 or 50 lang. Yan. Additional bars yan. Kasi dito sa schedule, may additional bakal siya na 116 additional. Usually, ang additional, dito lang yan sa kuan. I-divide nyo uli dito. Kopya nyo. Array. 4 feet. Ito. Array. 4 feet. So, ito yung additional bakal, additional top bars. Yan. I-divide nyo sa 3, tapos ikakat nyo. Usually yan, ikakat nyo. Ito, supposed to be, L over 3 mo na lang kahit. Usually, L over 4 yan sa end span. Pero dito naman uli, copy uli, array, 4 feet. Ito na naman yun. Ito yung additional bakal na naman. So, may additional, usually, kung ang thumb rule niya, 6.5 meter ito, 6.55, tapos ito naman ay 4.3. So, mas longer ito. So, ang mangyayari, ito yung mag-govern na additional na length. 285. 2185. So, ang additional bakal mo dito dapat mag 2185. Ito yung additional mo dapat. Dapat mag-equal yan na dalawa. So, dapat, kung titingnan mo yan, dapat pareho yan na dalawa. Whichever is longer. Kasi ito longer, ito shorter kasi itong span na ito. Kaya doon, ito yung mag-govern L over 3 nito. Na longer kaysa L over 3 nito. So, ngayon, ito yung additional bakal mo. Ang total na haba niyan ay 5,270. Ngayon, kakopy paste mo rito. So, since doon sa schedule ay kwanto 4 saka 116. Ang problema, kung magdadagdag ka ng bakal na dito, na isang 116, mahirap gawin yun. Kaya ang ginagawa, i-split mo yan sa mas smaller na bakal na almost equal to 116 diameter. So, pinaka-next niyan ay dalawang 12 mm. So, ito ngayon, i-edit natin to. Ang quantity nito ay 4. Ang diameter ay T16. Ang spacing, APD, as per drawing. Ang bar placement, top bar 1. Top bar, main, or sabihin mo ng top bar, T1. Tapos, bar mark, saka muna natin yan ilalagyan. Tapos coupler, hindi, walang coupler. Ang length niya ay 12 meters. Yan. Automatic na yan. Ngayon naman, pwede nyo palitan ito ng user arrow na hook. User arrow hook. Kung minsan, ginagamit namin dyan ay hook. Pero, yan kasi. Pero, pwede na rin yung arrow na yon para uniform. Yan. Tapos ito, straight bars din ito. So, ang haba nito ay 10,300. 4 din. 10,300. Yan. Tanggalin natin to. Tapos, ito, another na bakal uli, ang haba nito ay straight din na bakal ito.
instead na 116 ay gagawin natin itong 2 na 12 para kung magsiseksyon tayo kasi yan, 2 T12 APD T2 ito T2 ang haba nito ay 3,000. Ilagay natin 3,000 yan kasi multiple siya ng 12. Kaya para nag-cut ka ng bakal, wala kang ano yun, waste. Ito naman, mag-arrow ko rin dito, additional na bakal. Ayan. Ito pwede ito i-move. Makikita nyo, pwede i-move ito dito. Pwede mo i-rotate ito rito. Ayan. Pwede mo i-rotate yan. So, pwede mo yan i-move dito. Sa dulo or sa top. Dito sa top or sa dulo or dito. Anong haba nito ay 5,000 2 na 12 APD T2 5,000 ilan yun? 270. Yan. Ngayon, sa stirrups naman. Sa stirrups, ang stirrups natin dito ay isang double leg lang. Punta tayo dun sa bar shape uli. Hanap tayo ng stirrups dito. Ang stirrups na gagamitin natin dito ay 51. Nasa 51. Ito, 51. Supposed to be 51 pero nire-recommend nila ito actually ang control siya uli 50, number 50. Bar shape number 50. 51. Palitan natin uli ang 1:25, 1:25. Usually, ang scale na ginagamit namin pag sa beam ay 1:40. So, mapapansin nyo rito. Ang quantity natin ay hindi pa natin alam. So, T10. Spacing ay 200. Nandun sa schedule. Ang bar placement ay stirrup is RP. Bar mark. Ang A is 105. B is 300 minus 80 220. Ang C is 700 minus 80 620. Walang coupler. Okay. Yan. Ang quantity, alam natin ito, 6,550. So, calculator. Dito sa calculator, 6,550. Tignan natin. 6,550 minus ang cover natin, kung dito ang space ay 50, dito 50, so minus 100. Tapos, divide by 200. So, 32.25. Bali, plus 1 mo yan. Pa-plus 1 mo palagi dyan. Kasi ang na-divide natin, pag dinivide mo ng space, space ang number of spaces yan. Pero number of stirrups ay 33. 33.25, kaya magiging 34 na yan. Kaya lalagyan natin dito 34. Ayan. So, ibig sabihin, pero pag may ibang case na kung minsan, may space dito na mas masinsin dito sa malapit sa support at saka maluwag dito sa kuwan. Kaya ang gagawin natin, maglalagay tayo ng kung aliwa ito, tapos dito, tapos kukopyahin natin yan. Bawa. Just in case lang. So, dito, ilalagay natin dito ang quantity. Ilalagay natin dito ang quantity. Tapos, ilalagay natin dito ang quantity. So, kung magkakaiba ang spacing. Halimbawa dito, ilan ang spacing dito? Ilan? Ito, 10. So, 10 lang. Dito, 10 din. Hindi.
Dito 10 din. Halimbawa dito ay halimbawa 250 or 300 ang spacing dito, just sample lang. So 300 ang length nito ay calculator 2,850 divided by 300. Ang lumabas ay 9.5. So 9.5 plus 1 is 10.5. 11 yan. So 11 mo na yan. Yan. Ngayon, yan ang gagawin sa ibang kumparin. Hanggang dun sa matapos. Ngayon, dito sa itong bar mark, dapat nakasiris yan. Mayroon kaming list dyan na itong may list kami dyan. Ito yung black clips. I-insert nyo lang ito. Tapos ipipaste nyo dun sa AutoCAD. Ito, copy. Tapos ipipaste nyo ito rito. Okay. Always load. Tapos, ang command dyan ay nscope. Tapos, counter increment 1. Okay. Precision 0. Attributes to be defined to use as counter number 5. Kasi, makikita nyo 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 ang bar mark. So, 5. Tapos, second command ay black C. So, select nyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, reverse R. Tapos, starting 1, tapos 0, 0, 0. Tapos, period. Yan. Makikita nyo 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007. Yan. So, ganyan ang paggawa ng beam reinforcement detail. Pero pa dyan, mayroon pa tayo ng ilalagay dapat dyan. Yung levels. Bawa, levels. Target naman. Target. Levels. Levels. Ilagay natin dito. Tapos, sa pa yung section. Section tayo. Section cut. Section. Ito lang, walang reference lang gamitin natin. Unless yung section nyo ay magkaibang. Ayan. Usually, dito, explode natin ito. Ito, explode din natin ito yun. Tapos, palitan natin ng scale. Gawin natin 1:25 kasi 25 yung ginagamit natin na scale nito. As I said, usually ang ginagamit namin dito na scale ay 1:40. So, ito, naka-dynamic block na ito. So, halimbawa, may scale kayo rito. I-rotate nyo yan dito. Tapos, extend nyo rito. Tapos, ito, pareho ito. So, kung ito ay section 01, ito ay 01 din. Tapos, ito 02. 02. Okay. Tapos, ang levels, kailangan nyo maglagay ng levels. Palitan din natin ng 1:25. Delete natin ito. Okay. Tapos, tanggalin natin ito. Okay. Okay. Tapos, ibaba natin ang konti ito. Tapos, ilagay natin doon sa beam, top ng beam. Region natin. Ang lumabas na level niya ay 45.472.
Kung tingnan natin dito, ang level dito ay 632.8. So, dapat mag-match siya sa 632.8. Paano natin pamamatch yan? So, edit natin attributes nito. Kung ito lang naman, kung gusto nyong, pero sa pag single lang ng level ang kailangan nyo, hindi mo na lang kailangan naman yan, kahit i-manual mo na yan. Ang mangyayari dyan ay 632,800 kasi 632.28 yun eh, 448 plus 45472 evaluate. Yan. At least, pag tinignan nyo ang level nito dito sa baba, automatic na yan. Region. Yan. Kasi 700 yan. So, yan lang na actually ang kawan. Ngayon, maglalagay ko ng section. Diba, naglagay ko ng section dito. 300. 300. Tapos 700. Tapos 300 ulit. Close. Tapos ito may lean concrete ito na 20, na 50 mm. So ang mangyayari, yan, may lean concrete ka na 50 mm dyan. Tapos ito ay kwanto. I-match mo na lang ito doon sa kuwan. Yan. Ang cover natin ay 40. Tapos 10 tapos ang radius ng makikita niyo sa IFC na uli, ang radius nito ay supposed to be ay 20 mm. Offset 10. Ito ang layer nito ay C-bars, stirrups. Yan. Usually, ganyan yan. Offset 10. Ayan. Ang diameter natin ng bakal ay 16. Bawa ito yung diameter 16. So, ito yun ay C03 volt. Okay. Kung nag-drawing kayo rito ng yan, dapat ganyan. Tapos, 4. Mirror mo. 4 kasi ang top bars. O na 16 yan. Array 4 feet. Okay. 4 na bakal. So, 4 yan. Tapos, dalawang 12 mm sa baba. Offset na natin 50. Sa baba. Yan. Ang diameter niya ay 12. So, diameter 12. Diameter 12.
kung nagmamadali ko kuminsan kahit hindi niyo gamitin 12 yan, pareho na size yan, pero sa label nilang baguhin. Yan. Sa baba, 4 lang. Ngayon, pagdating dito sa gitna, may 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 section kayo dito. Wala ito. Kasi makita nyo, walang additional dito. Dito may additional. Kaya, nagkaroon dito ng kuhan. Ngayon, maglalagay kayo dito ng section. DT. Justify middle center. Diba? Dito ay diba? 5. Section 01. Ito section 02. 02. Yan. Ganyan ang paggawa ng shop drawing sa beam. Ito 601, pareho na yan dyan. 602, ito. So, ididiretso na lang yan. 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 Yan lang. So, ito, gamit na gamit ito. Kukunin nyo sa bar shape dito, tapos copy, paste. Yan lang. Thank you. Sa later on, sa wall naman tayo o sa slabs.